Mas mabilis ma-inlove ang babae. Sa lalaking handang mawala. Hindi sa lalaking todo effort. Hindi sa lalaking laging nandyan. Kundi sa lalaking kesyang iwanan ng walang takot. Masakit pakinggan? Oo. Pero ito ang katotohanan na hindi tinuturo sa'yo. Sabi nga ni Robert Greene, ang tunay na kapangyarihan sa attraction ay hindi sa kung gaano ka ka-present, kundi sa kung gaano ka kayang mawala. At ngayon, pag-uusapan natin ang 4 dark psychology tricks hindi para manipulahin, kundi para maintindihan kung bakit mas naa-attract ang babae sa lalaking hindi naghahabol. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Trick number 1, the power of scarcity. Ang hindi laging available ang mas mahalagang tingnan. Alam mo kung bakit mas hinahanap ang taong bihira mong makita. Hindi dahil mas gwapo siya, hindi dahil mas mayaman siya, kundi dahil hindi siya madaling makuha. Ang utak ng tao, lalo na pagdating sa attraction, ay hindi logical. Ito ay emotional at instinctive. Kapag may bagay na laging nandyan, unti-unti itong nawawala ng halaga sa paningin natin. Hindi dahil wala itong silbi, kundi dahil nasanay tayo na anytime pwede ko tong makuha. Ganito rin sa'yo. Kapag lagi kang available, lagi kang nauna mag-chat, lagi kang nagre-reply agad, lagi kang handang mag-adjust, nagiging predictable ka. At tandaan mo ito, ang predictable na lalaki, bihirang maging exciting. Hindi niya kailangang mag-effort para makuha ka. Hindi niya kailangang mag-isip tungkol sa'yo. Kasi alam niya, nandiyan ka lang. Pero kapag hindi ka laging available, doon nag-iiba ang dynamics. Bigla siyang mapapaisip, bakit hindi siya nagme-message today? Busy ba siya? O may ibang kausap? Bakit parang hindi na siya tulad ng dati? At dito pumapasok ang isang mahalagang konsepto sa psychology. Curiosity creates attachment. Kapag may bagay na hindi niya maintindihan, hindi niya ma-predict, mas lalo niya itong iniisip. At habang mas iniisip ka niya, mas lalo kang nagiging mahalaga sa kanya. Sabi nga ni Friedrich Nietzsche, ang halaga ng isang bagay ay lumalaki habang ito ay nagiging bihira. Ngayon linawin natin, hindi ito tungkol sa pagiging cold or ignoring. Hindi mo kailangang magpanggap na busy kung wala ka namang ginagawa. Hindi mo kailangang mang-iwas para lang magmukhang mysterious. Ang tunay na scarcity, nagmumula sa real life mo. May sarili kang goals. May sarili kang mundo. May mga bagay kang mas importante kaysa sa paghabol sa kanya. At dahil doon, hindi siya ang sentro ng buhay mo. At ironically, doon ka nagiging mas attractive. Kasi ang lalaking may sariling direksyon, hindi basta-basta napapalitan. Isipin mo ito, kung ikaw mismo alam mong kaya mong mawala, at okay ka pa rin kahit wala siya, ibang klase ang energy na dala mo. Hindi ka needy, hindi ka desperate, hindi ka naghahabol. At iyon ang klase ng lalaking hindi madaling kalimutan. Kaya kung gusto mong gamitin ang scarcity sa tamang paraan, tandaan mo, hindi mo kailangang bawasan ang effort. Kailangan mo lang itaas ang value ng sarili mo. At kapag ginawa mo yon, hindi mo na kailangang magpahabol. Sila na mismo ang lalapit. Trick number 2, emotional tension. Hindi comfort ang nagpapa-inlove, kundi uncertainty. Akala ng karamihan, para ma-inlove ang isang babae, kailangan mong ibigay lahat ng comfort. Dapat mabait ka palagi. Dapat sweet ka palagi. Dapat consistent ka. Walang pagbabago. Pero eto ang hindi sinasabi ng karamihan. Ang sobrang comfort, nakakapatay ng attraction. Oo, mahalaga ang comfort sa relasyon pero sa simula, hindi yon ang nagpapa-inlove. Ang nagpapa-inlove ay emosyon na gumagalaw. Isipin mo ang isang pelikula. Kung walang conflict, walang twist, walang tension, tatapusin mo ba? Hindi. Ganon din sa attraction. Kapag sobrang dali mong basahin, kapag alam niya na gusto ako nito no matter what, kapag wala ng risk na mawala ka, nawawala ang thrill. At tandaan mo ito, ang tao ay naa-addict sa emotions, hindi sa certainty. Kaya kapag may konting uncertainty, hindi dahil nilalaro mo siya, kundi dahil hindi ka predictable, mas nagiging invested siya. Minsan malapit ka, minsan tahimik ka, minsan playful ka, minsan seryoso ka. Hindi ka fake, layered ka. At doon nagsisimula ang curiosity. Anong klaseng tao ba siya talaga? Bakit parang iba siya sa iba? Bakit hindi ko siya mabasa? At habang mas hindi kanya maintindihan, mas lalo kanyang gustong maintindihan. Ito ang tinatawag na emotional tension. Yung feeling na may kulang, may tanong, may hinahanap. At habang tumatagal,
Ang tension na iyon, nagiging attraction. Sabi nga ni Robert Greene, ang seduction ay hindi tungkol sa pagbibigay ng kasiguraduhan, kundi sa paglikha ng pagnanais. Ngayon linawin natin, hindi ito tungkol sa pagiging paasa. Hindi ito tungkol sa panlilito o manipulation. Ito ay tungkol sa hindi pagbigay ng buong sarili mo agad. Kasi kapag binigay mo lahat sa simula, wala nang matitira para tuklasin. At kapag wala nang matitira, nawawala ang excitement. Ang lalaking attractive, hindi agad nagbubukas ng buong libro. Pinapakita niya ang ilang pahina, pero may misteryo pa ring natitira. At doon nagiging interesting ang kwento. Kaya kung gusto mong gamitin ang emotional tension sa tamang paraan, huwag mong pilitin maging perfect. Huwag mong pilitin maging always available. At higit sa lahat, huwag mong ibigay lahat agad. Hayaan mong maramdaman niya na may depth ka, na hindi ka madaling basahin, na may mundo ka na hindi agad niya maaabot. At tandaan mo ito, ang babaeng hindi sigurado sa'yo, siya ang mas nag-iisip tungkol sa'yo. At habang mas iniisip ka niya, mas lalo kang nagiging bahagi ng mundo niya. Trick number 3, self-value. Mas mahal ka kapag hindi mo pinapamigay ang sarili mo. Ito ang pinaka-underrated, pero ito ang pundasyon ng lahat. Kasi kahit anong technique ang gamitin mo, kung mababa ang tingin mo sa sarili mo, mararamdaman niya yon. At doon nagsisimula ang problema. Maraming lalaki ang akala nila para maging attractive. Kailangan nilang magbigay ng magbigay. More effort, more time, more attention, more validation. Pero ang hindi nila napapansin, habang mas binibigay nila ang lahat, mas lalo silang nawawalan ng halaga. Bakit? Kasi ang taong madaling makuha, bihirang pahalagahan. Hindi dahil wala siyang worth, kundi dahil ipinakita niya na wala siyang boundaries. Kapag binigay mo lahat agad, wala nang dahilan para habulin ka. Wala nang curiosity, wala nang challenge. At tandaan mo ito, ang attraction ay hindi reward sa effort. Ito ay response sa perceived value. Kung paano mo tinitingnan ang sarili mo, ganun ka rin titingnan ng iba. Sabi nga ni Friedrich Nietzsche, ang hindi marunong magpahalaga sa sarili ay tinuturuan ng iba kung paano siya maliitin. Ngayon, ano ba talaga ang ibig sabihin ng self-value? Hindi ito yabang, hindi ito pagmamataas, at lalong hindi ito pagpapanggap. Ang self-value ay tahimik, pero ramdam, ito yung alam mo sa sarili mo na may halaga ako, kahit hindi niya ako piliin. Hindi mo kailangang i-prove, hindi mo kailangang ipagsigawan. Makikita yan sa galaw mo. Hindi ka nag-go-over text, hindi ka nag-go-over explain, hindi ka naghahabol ng attention kasi hindi mo kailangan. May sarili kang mundo, may sarili kang direksyon, may sarili kang buhay na hindi umiikot sa kanya at doon ka nagiging attractive. Kasi ang lalaking may mataas na self-value, hindi naghahanap ng validation, siya ang nagbibigay ng standard. Ngayon, ito ang masakit na katotohanan. Kung handa mong ibaba ang sarili mo para lang mahalin ka, makakahanap ka ng taong handang gawin yun sa'yo. Pero kung mataas ang standards mo, mapipilitan ng ibang tao na umangat o umalis. At iyon ang gusto mo. Kasi hindi mo kailangan ng kahit sino. Kailangan mo lang ng tamang tao. Sabi nga sa prinsipyo ng dark psychology, ang taong hindi mo kayang kontrolin, siya ang gusto mong habulin. At kapag mataas ang self-value mo, hindi ka nila kayang kontrolin, hindi ka nila kayang i-take for granted, hindi ka nila kayang baliwalain. Kasi alam nila, pwede kang mawala at hindi ka babalik basta-basta. Kaya kung gusto mong maging tunay na attractive, itigil mo ang pagbibigay ng lahat at simulan mong tanungin, karapat-dapat ba siya sa ibibigay ko? Kasi sa dulo, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka nakikita. Kapag may halaga ka, makikita ka ng tamang tao. At kapag nangyari yun, hindi mo na kailangang maghabol. Ikaw na ang pipili. Trick number 4, walking away mindset. Ang lakas ng lalaking kayang umalis. Ito ang pinakamahirap, pero ito rin ang pinakamakapangyarihan. Kasi maging totoo tayo, madaling magmahal, pero mahirap umalis. Lalo na kung gusto mo na siya, lalo na kung may feelings ka na, lalo na kung umaasa ka pa. Karamihan ng lalaki dito bumabagsak, kapit sila kahit hindi na sila pinapahalagahan. Nag-a-adjust kahit sila na ang nawawala. Nagmamakaawa kahit malinaw nang hindi sila pinipili. At doon nagsisimula ang pagkawala ng attraction. Bakit? Kasi ang lalaking takot mawalan, nagiging predictable, nagiging controllable, at unti-unting nawawala ang respeto sa kanya. Pero ang lalaking may walking away mindset, iba, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil mas may pakialam siya sa sarili niyang halaga.
Alam niya kung ano ang deserve niya. Alam niya kung kailan sapat na. At higit sa lahat, alam niya kung kailan lalakad palayo. Sabi nga ni Arthur Schopenhauer, ang taong may kontrol sa sarili, hindi kailanman alipin ng emosyon. Kapag kaya mong umalis kahit gusto mo siya, nag-iiba ang buong dynamic. Bigla niyang mararamdaman, wait, kaya niya akong iwan? Hindi ba siya natatakot mawala ako? Bakit parang hindi siya umaasa sa akin? At doon pumapasok yung respeto. Kasi ang totoo, hindi ka pwedeng mahalin ng buo kung hindi ka muna nire-respeto. At hindi ka re-respetuhin kung pinapakita mong kaya kang i-take for granted. Ngayon linawin natin, ang walking away ay hindi drama. Hindi ito pagbabanta. Hindi ito pa hard to get. Ito ay tahimik, malinaw, at may dignidad. Hindi ka mag-e-explain ng sobra. Hindi ka makikipagtalo para lang manatili. Hindi ka magmamakaawa para lang piliin. Kung hindi ka niya kayang i-value, lalakad ka, simple. At doon ka nagiging dangerous. In a good way. Kasi bihira ang lalaking may ganitong mindset. Karamihan handang ibaba ang sarili para lang hindi maiwan. Pero ikaw, handa kang umalis para hindi mo mawala ang sarili mo. At ironically, doon ka mas hinahabol. Hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil nararamdaman niyang hindi ka niya kayang kontrolin. At tandaan mo ito, ang lalaking kayang umalis, siya ang lalaking hindi basta-basta iniiwan. Kaya kung gusto mong maging tunay na attractive, hindi lang sa babae kundi sa buhay, matutunan mong piliin ang sarili mo. Kasi sa dulo ng lahat, mas mabuti nang ikaw ang umalis kaysa ikaw ang manatili pero wala ka ng halaga sa sarili mo. Hindi ito tungkol sa pagiging cold. Hindi ito tungkol sa panloloko. Ito ay tungkol sa pagiging buo bilang tao. Kasi ang totoo, hindi ka magiging attractive sa babae kung hindi ka muna attractive sa sarili mo. Hindi ka dapat naghahanap ng validation. Ikaw ang dapat pinipili. Hindi ikaw ang pumipilit mapili. Sa dulo, tandaan mo ito. Ang lalaking hindi naghahabol, siya ang hinahabol. At kung gusto mong mag-level up, hindi lang sa love kundi sa buhay, simulan mo sa isang bagay. Igalang mo ang sarili mo at matututo rin silang igalang ka.